Kung naghahanap kayo ng pamilya mo o ng barkada mo o kaya ng jowa mo ng pwedeng puntahan kung saan tahimik at pwede kayong mag-relax at the same time na-i-enjoy nyo yung nature, baka ito na yung hinahanap nyo. Kaya tara, samahan nyo na kaming puntahan ang napakaganda at napaka-relaxing na lugar. Dito lang yan sa Antipolo, 1 hour away from Metro Manila. At yun nga ay walang iba kundi ang The A Farm. So, kung pupunta kayo dito sa A-Farm, siguraduhin yung matalas yung mga mata nyo kasi once ma-miss nyo yung sign, nako, maliligaw na kayo. Charot. And as you can see, medyo makipot nga yung daan and medyo mapuno yung mga dadaanan nyo. So, kung feeling nyo nasa horror story na kayo dahil wala na kayong mga bahay na nadadaanan, okay lang yan. And finally, after a few minutes, ayan, nakikita na namin yung sign na The A-Farm. Medyo nahirapan nga lang kami kasi bukod sa paakyat siya, nanlalaban pa yung mga bato. And ayan nga si Sir, ang napakabait na namamahala ng place. Sobrang friendly at sobrang accommodating nilang mag-asawa. And ito naman yung bumungad sa amin pagdating namin sa place. Sobrang relaxing, sobrang ganda, 'di ba? Amazing! Sa sobrang tahimik sa lugar na to, ang tanging maririnig nyo lamang bukod sa mga huni ng ibon ay yung mga kumakanta ng video, okay? Kasi diba maraming ang resorts dito sa paligid. Okay, so puntahan naman natin yung cabin na nabook namin. Good for 6 packs lang ang cabin na to, so nagdagdag na lang kami ng 200 each sa extra 2 heads na kasama namin. Nabook namin yung cabin for 3,800 pesos. So, the family room comes with 2 double-sized beds and 2 electric fans. And since 8 kami, nagdagdag na lang sila ng extra mattress for the extra 2 heads. Puntahan naman natin yung balcony. So, ito yung place kung saan pwede kayong mag-chill and mag-bonding ng mga kasama mo habang ini-enjoy ang majestic view ng bundok ng Sierra Madre. Ayan, so mga huni lang ng ibon ang inyong maririnig. And ilan sa mga importanteng house rules, dapat by 11 p.m., lahat ng guests ay nasa loob na ng kani-kanilang cabin, bawal isuot ang tsinelas or sapatos sa loob, at bawal magsigarilyo sa loob. Okay, so join me and let's have a quick tour of the place. So this is our cabin, the family room A. And then every cabin may dedicated na hammock located just right outside the room. Sobrang perfect kung gusto nyo lang mapag-isa habang nagre-relax. Dito naman pwede kayong magstay ng family or mga barkada mo kung gusto nyo naman magluto ng barbecue or anything na iniihaw. Meron din dedicated na bathroom or CR per cabin. Isa ito sa mga nagustuhan ko kasi bukod sa sobrang linis niya, ibibigay din sa iyo ng may-ari yung susi para siguradong kayo lang yung gagamit. Kung gusto nyo naman magtayo ng tent or mag-camping outside, pwede rin naman. And then, just for an additional cost, pwede rin kayong gumawa ng bonfire. Ito naman yung kitchen area nila. Sobrang presko din and sobrang linis. Meron siyang 2 lababo, 2 stove na pwedeng gamitin ng mga guests. And then, meron din silang utensils. And ayan, meron silang refrigerator. Super complete na nga yung kitchen nila. Halos wala na kayong kailangan dalhin. So, meron silang kaldero, plato, baso, kutsara, may mga suka, toyo. Lahat yan libre. And since hapon na nga kami dumating, naisipan ko na rin magluto ng kanin. Wala silang rice cooker kaya sa kaldero lang tayo magluluto. And itong part naman na to ng kitchen ay ginagawa pa nung time na nagpunta kami. But now, if you visit the place, you'll see that there are extra tables and chairs if you need extra space to prepare the foods. So, nagluto lang kami ng spam for dinner. And then, ayan, medyo pumalpak pa nga yung sinaing ko since it's been a long time na hindi ako nakapagluto sa kaldero. Dinner time na, pero yung ulam namin parang pang breakfast na. Sa labas na kami kumain para presko. So yun nga lang, pag nalingat ka, kukunin siya ng pusa o kaya ng mga manok. Hindi na ako nakapag-vlog nung gabi kasi nga madilim naman and hindi makikita yung view. Then kinabukasan, gumising ako ng madaling araw hoping na makikita ko yung sea of clouds, kaso wala. Ayun, and then after a few hours, nagising na rin yung mga kasama ko and nag-breakfast na rin kami dito sa balcony.
Ayan, so yun lang yung breakfast namin. Sobrang daling lutuin lang para mabilis lang sa oras. Tsaka aminin nyo, pag mga nitong gala, 'di ba? Tamad lahat magluto. All in all, sobrang na-enjoy namin yung stay namin dito sa The A Farm. Kasi bukod sa tahimik, malinis, mabait ang mga may-ari, sobrang ganda din talaga ng view ng ating nature. Kaya kung tamang bonding lang and pagre-relax ang hanap nyo, at ayaw nyo naman mag-swimming kagaya ko, maire-recommend ko ang place na ito. To know more about the rates or if you have questions, you can go to their Facebook page, The A Farm Antipolo. Sobrang accommodating nila and sasagutin nila lahat ng katanungan nyo. And ayun lang, and sana nag-enjoy kayo sa mini vlog na to. Uwian na. Goodbye!